Usapan, kailan dapat tumulong sa kaibigan, kamag-anak, o kakilala. Yo, what's up mga idol? Ito nga pala si Kim Patrick Llanes at ito na po ang usapang makatotohanan, real talkan lang. Kailan ba dapat tumulong sa isang kamag-anak, kaibigan, o kakilala? At paano natin sasabihin sa kanila na hindi pwede at kailan natin pwedeng sabihin sa kanila na hindi natin sa ngayon kayang tumulong? Kasi minsan, kapag tumatanggi tayo sa kanila, ang pakiramdam nila is madamot tayo, masama tayo, wala tayong kwentang tao. Ngayon, ang tanong, kailan tayo dapat tumulong kapag kailangan nila? At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Tapusin mo ang video na to para kahit pa paano may share ako sa'yo. Personal kong ginagawa at personal kong dahilan bakit kailangan hindi importante at bakit kailangan alam mo kung kailan ka dapat tumulong sa kanila. Tumulong kung kaya mo na. Hindi yung tipong kailangan isakripisyo mo rin yung sarili mo. Kung may sobra ka, pare, pahiram mo. Pera, resources, yeah, go! Pero kung ikaw mismo ang magkakaproblema sa pagtulong, dapat mong tanongin ang sarili mo, worth it ba? Hindi masama tumulong, pero mali ang paulit-ulit sakripisyo para sa problema hindi mo naman gawa. Hindi lahat ng humingi ng tulong, tulong talaga ang kailangan. May mga taong gusto lang ng madali. Ayaw dumiskarte, ayaw magtii, at kung tutulong ka, siguraduhin mong hindi mo tinuturuan sila na umasa sa'yo at magpapetik-petik lang. At paano mo sasabihin na hindi pwede o pasensya ka na nang hindi nasasaktan ng iba? Pwede kang maging mahinahon at diretsong sabihin sa kanila, pasensya ka na at may sarili rin akong pangangailangan at dapat unahin sa ngayon. At kung meron lang talaga, itutulong ko. Pero sa ngayon, wala talaga. Pero nandito ako kung kailangan mo ng advice o moral support. Magpakatotoo, hindi mo kailangan magpalusot. Respeto rin yun sa sarili mo at sa kanila. Kasi naniniwala ako na ang tunay na pagtulong ay may hangganan. Hindi ito sukat ng pagmamahal. Ang matutong tumanggi ay hindi pagdadamot, respeto to sa sarili at pag-iingat sa sarili mo. Tumulong kung kaya mo. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil gusto mong tumulong ng buo sa puso. Ang kalaban dito ay dalawang bagay. Merong obligasyon mindset at emosyonal na paninira. Ang obligasyon mindset ay yung tipong akala ng iba, dahil ka mag-anak o kaibigan ka, responsibilidad mong iligtas sila. At yung emosyonal na paninira, kapag hindi ka tumulong, ikaw pa ang lalabas ng masama. Sasabihan kang madamo, nagbago ka, o nakalimot. Hindi tama yun. Hindi mo kailangang pansinin ang obligasyon na hindi mo naman obligasyon. Para sa akin, unahin mo patatagin ang sarili mo. Hindi selfish yun. Yun ay pagiging responsable. Kapag matatag ka na, mas marami kang kayang itulong na hindi ka nadadamay. Tandaan, hindi mo maibibigay ang isang bagay nang wala ka. Tapos, nang kulang ka. Kaya huwag kang matakot tumanggi kung ikaw mismo kailangan din ng tulong. Tunay na tulong, hindi laging pera. Hindi laging pera. Minsan, sapat na yung isang taong nakikinig, nagtuturo, o nagbibigay lakas loob. Hindi mo kailangan maging ATM machine ng lahat. Mas mahalaga yung nagbibigay direksyon kaysa sa nagbibigay limos. Disclaimer hindi literal na limos yung tulong. Kaya wag mong maliitin yung ibang klaseng tulong na kaya mong maibigay sa kanila. At kung nakaka-relate ka sa vlog na ito, don't forget to like and share. Pakipollow naman po dyan. At huwag mong makalimutan mag-comment kung naranasan mo na rin to. Yung minsan tipong naibigay mo na yung kaliwang kamay mo, pati kanang kamay mo, gusto pa rin nilang kunin. Di ba? Kung naranasan mo yun, pakishare naman dyan. At ito pa, isang paniniwala ko nakadepende yung pagtulong. Kasi kung tulong ka ng tulong, kung ikaw mismo, hindi mo pa matulungan yung sarili mo, patay tayo dyan. Ang pagtulong ay parang baso na kung hindi ka pa aapaw, ibig sabihin, ito yung nagsisimbolo ng sarili mong buhay, itong bason to. Na kung hindi pa naman din yung aapaw, hindi pa aapaw sa kasaganahan yung buhay mo, maging ano ka muna, maging maingat ka muna. Hayaan mo maging maapaw yung baso mo para ipamahagi mo rin sa iba. Diba? Ay yung sariling paniniwala ko doon sa pagtulong. So, kung kaya mong magtiis, i-sacrifice yung nararamdaman mo. Sacrifice mo muna. Pagyamanin mo yung sarili mo bago pa tumulong. Kasi kung
ibibigay mo yung meron ka sa ngayon, tapos yung sarili mo napapabaya mo, useless lahat ng paghihirap mo. So, dapat ayusin mo yung sarili mo, pagyamanin mo, punuin mo yung baso ng buhay mo. Ngayon, pag umaapaw na, why not na tumulong ka, na ipamahagi mo sa iba. Ayun lang yun, ganun lang kasimple yun. Yeah? Punuin mo muna yung baso mo bago mo i-share sa iba. Kasi kung ikaw magsasakripisyo, ito pa lang yung meron ka, kalahati pa. I-share mo sa iba hanggang sa matayuan ka. Magpapanibagong ano ka uli sa sarili mo. So, punin mo. Basta yun yun. Bye-bye. Kita-kits next vlog. Bye-bye.